Ngayong gabi sa reaksyon, 3 linggo mula ngayon manunumpa na bilang ika-16 na Pangulo ng Bansa si President-elect Rodrigo Duterte. Tinagurian siyang the President of many firsts. Si Duterte ang pinakaunang alkaldeng tumakbo at nanalo sa pagkapangulo. Si Duterte rin ang kauna-unahang Pangulong mula sa Mindanao at sa edad na 71, siya rin ang unang septuagenarian leader ng bansa. Paano nga ba nangyari na ang isang alkalde na kung tutuusin ay maliit lang ang nasasakupan ay nagawang masungkit ang pinakamataas na posisyon sa bansa? Pag-uusapan natin yan kasama ang political strategist at general manager ng Publicus Asia na si Malu Tiquia. Magandang gabi sa iyo. Malu, welcome again to Reaction. Magandang gabi. Ikaw, veterano ka na ng mga kampanya at I'm sure nakita mo rin na pakiramdam ng lahat na kakaiba itong naging election na ito. No? The whole campaign was different. It was vicious. And Duterte made it different, I think, single-handedly. Ano ang basa mo sa kanya? Well, actually, nung involved kasi ako doon sa kampanya, kalimitan na sinasabi namin, ang nangyari dito sa eleksyon ni Mayor Duterte, naging 90-day candidate siya. Yung iba kasi nagplaplano matagal. 18 months, yun yung average na kailangan mo magplano para tumakbo sa isang national campaign. Yung iba, 2 years. In the case of Vice President, Vice President Binay, he declared early, as early as 2010, that he's going around, kasi nga ceremonial, to spread. Yes. And for the record, no, si Malu Tiquia po ay nasa kampanya team ni VP Binay. VP Binay. Okay. So makikita mo, yung pagtatalop sa isang kandidato, natalupan lahat. Si Duterte hindi yun natalupan. Bakit? Siguro towards the end, medyo may attempt na talupan. Sino ba talaga si Digong Duterte? Pero nung initially, umiikot siya, yung tinatawag niyang listening tours, ginawa niya yun sa federalism. Kahit hindi maintindihan ng tao ano ba yung federalism, dahil at saka kung bakit niya ginagawa yun. Oo, di ba? Hindi naman siya nagsasabing, tatakbo ako. Hindi, nakikinig lang ako. Kinukuha ko ang pulso ng taong bayan. And then, siguro ang isang very strategic move doon, na-entice ang tao kasi may isang taong umiikot pero hindi naman tatakbo. Tapos nung filing, urong-sulong. Correct. So, naaangat yung emotion na, uy, may taong taga Mindanao lalaban. Sino ba yan? Una, hindi siya kilala. Hindi siya kilala ng Luzon. Sino? Digong Duterte? Davao lang yan, which is Mindanao. People from Metro Manila do not necessarily say leadership quality ang Mindanao. Problema nga yan di ba? And then when you listen to him, hindi ito fireworks, no? So kung ikaw, katulad ko, strategist, pag minumula mo yung imahe ng kandidato, ang gusto mo, yung ano ba yung dati? Respeto, may tindig, may salita, di ba? Nakakatingin sa tao, maganda ang diksyon, di ba? So lahat yan itinapon ng isang Digong Duterte. At lahat ng pagplaplano ng ginawa ng lahat ng kalaban, nag-a-adjust sa kanya. In fact, kung titingnan mo dun sa 90-day Luchi, parang nanggaling siya from nowhere. Lahat kami nakafocus sa isa't isa, pero may isang Digong Duterte, hindi yan seryoso na kandidato. So, inaamin nyo na hindi nyo siya sineryoso talaga? Well, sineryoso siguro nung numero umaakyat na. Nung huli na lang? Oo, too late na. Paano ka mag-a-adjust? Nung dumating si Duterte at pumapalo na ng 15, 19, 20, 28, people were saying, sandali lang, that's not a joke kasi yung lip niya, ang taas. At very shrewd rin yung team niya kasi, di ba, merong nang linabas na fake survey na doon ang taas niya. Ano bang klaseng tanong? So makikita mo sila, hindi mo sasabing hindi nila alam yung ginagawa nila. Hindi rin amateur ang dating. Hindi rin amateur kasi from the social media stand to the going around, di ba? To the even yung sorties niya. Last niyang pinasukan ang Metro Manila nung hinog na ang daming taong pumupunta. Ang una niyang pasok sa Metro Manila, Taguig. And that broke everybody's back. Kasi nakita namin ang daming tao sa Taguig. At ang pumupunta, naglagay ako doon ng isang tao. Tingnan mo nga, totoo ba yan? Very organic. Ma'am, hindi, naghihintay kami. Gusto namin siya makilala. They waited for 3 to 4 hours. When traditionally, pag naghakot ka na, hakot ang una, pangalawa, hindi sila maghihintay.
Pero ito naghihintay. Gusto nilang makilala si Digong. So ano kaya yung gusto nilang makita at ano yung nakaka-curious sa kanila Kasi at naghihintay hindi sila? siya yung traditional na kandidato. It's his being non-trad. Oo. Pero nabanggit mo rin, no? Sabi mo yung pagtatalop. Ibig sabihin yan, sabihin na natin na pinapakita mo yung baho. In regular parlance, no? May baho si Duterte. Oo, pero yung Pag baho- sinabi mo palang Duterte, killer ka agad ang Oo, pumapasok. pero kailan yan lumabas? Pero matagal na rin yun. Matagal na, pero walang gumamit kasi hindi nga alam, yung mga kandidato, hindi alam, pag inintroduce natin ito sa fray, yung framing na frame ni Digong, yung 90 days, very, very well. Nung pumasok si BP Binay, meron ng issue sa kanya. Dahil hindi niya sinagot yon, it continued in the 90-day campaign. Pero may isang pumasok na talagang anti-establishment, not your traditional candidate, anti-thesis ng lahat. Naka-t-shirt siya, nagmumura siya. Wala naman Umahalik siya na sinasabi. babae. Oo. Oo. Di ba, he ridicules. Kumbaga, kung sa strategist point of view, ito yung nightmare to handle. Kasi, hindi mo pwedeng, yung imahe, ano bang imahe, sir, hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na gano'n. Nobody told him, he just went to present himself to everyone, and Viola, there was a connection with the ordinary people. And he talked about frontline services. Even platform. Kumbaga kami, naghihirap kami sa platform namin to present it adequately. During the debate, he was the best guy who came up with best sound bites. Was it the candidate or was it the voters? Kasi marami rin nagsasabi na nag-resonate siya kasi yung voters daw nandun na sa punto sa kasaysayan natin sa politika na pagod na sila sa pare-parehong mga pangako. Alam mo, Luchi, tama yung obserbasyon na yan. Kasi kay Duterte, yung kandidatong yun, nakinig. Bihira sa politiko ang nakikinig during sa campaign. At sa tingin mo, plinano niya yon? Or meron bang nagkukumpas? Or ano yan? Spontaneous? Alam mo yun? Parang nagkasabay-sabay lahat. Yung confluence of events. Na, I mean, kahit mo tingnan sa debate, yung 3 rounds ng debate, wala man siyang sinabi doon. Walang policy, walang introduction of platform. Inamin niya na, ay, kokopyahin ko na lang yung inyo, gaganda ng inyo. I mean, kumbaga ikaw, anti-thesis yun. Pag ikaw yung strategist, how do you fight with such a candidate? So, you have to do real-time adjustment sa isang kandidatong katulad ni Digong. Hindi mo naman pwedeng sabihin doon sa kandidato mo, magmura ka. Hindi mo pwedeng sabihin doon sa kandidato mo, magmaong ka at t-shirt. I mean, ang daming... Hindi siya yun eh. Hindi siya yun. So ito, authenticity. Talagang nakita ng tao, oy, authentic siya. So nakita nila kay Digong. Sabi ni Presidente Aquino, hindi daw protest vote yun sa kanya, maganda daw ang strategy ni Digong. So I go back, anong strategy ni Digong? You can point to several strategies, but there is no one dominant strategy. It's the authenticity. If authenticity is a strategy, Digong got it. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.